Tingin po natin yung mga kapatid natin na nariyan. Amen. Magandang umaga po. Ayan. God bless po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Meron na naman po tayong araw para magpuri at pinupuri po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Wala po bang ibang magbe-birthday bukod kay Kuya Will on August 16? Wala. Wala. Sige po, kung wala na, tayo po ay magpe-pray na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat, O Diyos, sa iyong kaligtasan na patuloy pinagkaloob mo po sa amin. Patuloy pagharian mo po kami, O Diyos. At tuloy nga, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang palaging sumama sa amin sa lahat ng aming ginagawa. Katulad ni Maria na nagtitake ng upkat ngayon, Panginoon, ikaw po ang nagbigay ng karunungan sa kanya. Mangyari ang kalooban mo sa kanyang pag-i-exam. In Jesus' name, Lord God. At tunay nga, Panginoon, papupurihan ka po namin maging sa buhay ni Kuya Willie. Celebrate na kanyang kaarawan sa August 16. Salamat sa panibagong taon na idagdag mo po sa kanya, Panginoon. Salamat at patuloy na pag-isahin mo sila ni Nanay Emma, O Diyos, hindi lang sa pagiging mag-asawa, kundi sa pagiging anak mo, Panginoon. Nawa si Kuya Willie din ay sumama po kay Nanay Emma in Jesus' name, Lord God. At sa bawat isa na naririto, ano man po ang prayer request, hindi man po namin isa-isahin ng lahat. Kami po ay nananampalataya sa iyo, ang pagkilos mo, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na maitaas namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, lalo na sa iglesia na to, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, wala kaming ibang Diyos sa lugar na to, at wala kaming ibang niluluwalhati, kundi ang pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan mo, O Diyos. Kaming lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Magtuturo ka ba? Isa lang naman siya. Children? Ha? Amen. So sa umaga po na to, pagpatuloy po natin yung ating pinag-aaralan na series about church. How to recognize a true church. Amen. So, paano ba natin makikilala na ang isang iglesia ay tunay? Yung part 1 po natin, just a recap, para lang po meron tayong mga maaalala doon sa mga pinag-aralan natin. Yung part 1 po, yun po yung ating church belief. Amen. Yung paniniwala po natin. Ano ba yung paniniwala dito sa SCM? Siyempre, una-una na yung paniniwala natin sa Biblia. Amen po ba? Na wala tayong ibang pinagkukunan ng ating pong turo dito, kundi ang Biblia. Ito po, naniniwala tayo sa Biblia. Sabi nga, sola scriptura. Ito lang ang tanging salita o aklat na ating pong kinikilala pagdating sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos. Siyempre, yung theology natin, beliefs about God. Actually, tinuro na po ito ni Nanay Penny, isang midweek service. Ibinabalik ko lang ngayon kung ano yung mga beliefs po natin. Amen. Naniniwala tayo sa kaligtasan, sa salvation. Naniniwala tayo sa banal na spirito, sa church, na darating ang Diyos. There will be a second coming and there will be an end times. Or sa theology po, eschatology ang tawag doon. Amen. So lahat po ng yung pinaniniwalaan po natin, at kung kayo po ay nag-undergo ng training po natin doon sa first course, lahat po ito ay tinuro o tinuturo. Amen. Lahat po ito ay mas nahimay doon sa training natin na 12, sa first course pa lang, 12 questions of Christian. So lahat po yan ay doon nahihimay mabuti, nadidetalye ang katuruan doon sa ating pong training. Part 2 ng ating pong paano natin makikilala ang isang tunay na iglesia. Una, church beliefs, kung ano yung pinaniniwalaan ng iglesia na yon. Pangalawa, church identity. Ano
Ano ang identity ng church na yon? Ang church ay kanino po uli? Ito po ay sa Diyos. Ang church po ay sa Diyos. Walang ibang nagmamay-ari ng iglesia kung hindi ang Diyos. So, ang tinatawag po nating church identity, this church or the church which really do believe in God and obey God, that is the church of God. Amen. Ano pa po yung identity ng church? Ang mga tao, yung mga church itself, ay sinasanctified pa rin ng Panginoong Jesus. Hindi ko na po babalikan yan kasi naituro na po yan sa atin noong nakaraang Sunday. Amen. Kung narito po kayo noong nakaraang Sunday. Ngayon po, ang pag-aaralan naman natin, how to recognize a true church, tapos na po tayo sa beliefs, sa identity, anong pag-asa ng church? So, pag-aralan naman natin ngayon yung church hope or hope of a church. Anong kapag-asahan po natin dito sa ating ginagawa sa iglesia na to? Basahin po natin ang ating pong main verse, Jeremiah 32, 26 to 27. Maikli lamang po yung ating main verse sa umaga na to. Buksan po natin sa Jeremiah chapter 32 verses 26 to 27. Sabi po rito, nakita na po ng lahat, Jeremias 32 verse 26 to 27. At sinabi ni Yahweh kay Jeremias, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Salamat o Diyos sa iyong salita sa umaga na to. Patuloy na maitaas ka namin at buksan mo ang spiritual na mata, buksan mo ang spiritual na tainga, ang bawat puso ng mga nakakapakinig ng salita na to o Panginoon. Mangusap ka nga pong tunay. In Jesus' name. Amen. Sabi po rito ng ating verse, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. There is nothing hard, there is nothing too difficult to God. Walang mahirap sa Kanya. Kaya nga sinabi sa New Testament, walang imposible sa Diyos. Amen. Ano ito sa kapag-asahan natin? Ang pag-asa natin, dahil sinabi ng verse na to, sinabi ng Diyos mismo na walang mahirap sa Kanya. So, ang kapag-asahan po natin ay nakanino? Nasa Diyos. Bakit? Walang mahirap sa Kanya eh. Amen! Walang mahirap. Sabi niya, nitong verse na binabasa po natin na ating inaaral ngayon, wala pong mahirap sa ating Diyos. Kaya ang kapag-asahan po natin ay nasa ating Diyos. Amen. No? Ano ba yung inaasam-asam natin? No? Sabi nga nung ating mga pinag-aralan doon sa church belief, anong kapag-asahan natin doon? Yung ating kaligtasan. Dahil nasa paniniwala natin, nakasalala yung ating kaligtasan. Kaya nga sinasabi ko na stand firm on our faith. Kailangan sigurado tayo. Ano ba yung pananampalataya mo? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Dapat alam natin ito at sigurado tayo. Ano ba yung pinananampalatayaan natin? Ano ba yung pinaniniwalaan po natin? Amen. Bakit? Uulitin natin. Dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Amen. Dito nakasalalay. So, our hope of salvation, doon nakasalalay. Ma-share ko lang ng kaunti. Bago po magturo si Pastor Joe last Sunday, dati po, pag nag-guest speaker siya dito, hindi siya nag-chat sa akin na kung ano ba yung ituturo niya. Automatic, siya na po bahala kung ano yung gusto niyang ituro. Once na siya po ay naiimbitahan natin na magbigay ng kapahayagan dito sa ating church. Pero bago dumating yung August 4, no? Pero kung matatandaan po ninyo, third Sunday pa lang ng July, that is what? July
Ano yung third Sunday natin? July, bago mag-28. Tama po ba ako? July 21. In-announce ko na dito sa harapan natin na in-announce ko na dito, July 21, na huwag kayong mawawala. Ang ating pong pagtuturo ay about church. Natandaan nyo yun? Nag-announce po ako ng ganyan. So, matagal pa lang, nasabi ko na yan. Tapos nga, ayun, just to make the story short, nag-ask si Pastor Joe, Pastora, ano po yung gusto nyo ituro ko sa church? For the first time, nagtanong siya. Doon ako naniniwala, lalong napapagtibay na gusto ng Diyos itong ating inaaral. Lagi pong may confirmation ang salita po ng Diyos. Kuya Kel, mamaya mag-cellphone. Amen? Lagi pong may confirmation ang pagtuturo po natin dito. Kasi kung hindi siya sabi, nakaredy naman po ako na wala, kung ano man ang ituro ni Pastor Joe, ako na lang yung magtutuloy for the next week. Nakaredy naman ako ng ganyan. Pero dahil nagtanong siya, ibig sabihin, gusto ng Diyos dire-diretso. Amen. Amen. So, gusto ko lang ibahagi kasi natutuwa po ako sa Lord. Amen. Kaya yung mga wala, ay wala sila. Hindi nila narinig, lalo na yung last Sunday na katuruan. Napaka malaman ng pagtuturo po na yon. Amen. Kasi masasaktan po talaga tayo sa katotohanan. Pero ganun pa man, kung nasaktan ka sa katotohanan, paghihilumin naman yan ng Diyos, once na nagpapatuloy tayong sumunod sa Kanya. Amen. So ano ba yung kapag-asahan po natin? Umaasa tayo that we are being sanctified by God day by day. Nililinis po tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Kung paano naliligo tayo araw-araw, paano maging malinis ang physical na katawan po natin, ganun din ang Diyos po natin, we are being sanctified day by day. Kaya nga inawit natin nung nakaraang linggo, binabago ako ng Diyos araw-araw. Amen. So yun yung mga kapag-asahan natin, na tayo po ay kayang baguhin ng Diyos araw-araw. Huwag ka lang kukontra. O huwag mo lang i-oppose yung salita ng Diyos na natanim sa'yo. Amen po ba? Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Once na nagdi-desire din tayo na tayo po talaga ay mabago ng ating Panginoon. Ano pa po yung ating kapag-asahan sa Diyos? Kasi sabi niya, walang mahirap sa akin. So ano po yung kapag-asahan natin dito sa ating iglesia? Na ang lahat ay lumago. Amen. Sabi ko, Lord, ang ituturo ko ay ganito, pero marami ang wala. Talagang merong pagkilos din ang kaawan. Dahil ayaw iparinig kung ano man yung mga salita na dapat sana naririnig ng lahat ng taga-SCN. Amen? Anong kapag-asahan natin? Una, tayong lahat ay lumago. Saan lalago? Lalago spiritual. Na hindi tayo nananatili or mananatiling bata. Hindi tayo laging aalagaan. Hindi ka laging ipapalo up. Hindi ka laging sasabihan. Hindi laging i-remind, ito yung assignment mo. Hindi ka laging sasabihan, ito yung gagawin mo. Kapag malago ka na, alam mo na lahat ng takbuhan bilang isang anak ng Diyos. Bakit? Marunong ka ng magkusa. Amen. Amen. Kung makakalimot ka man siguro paminsan-minsan, pero not all the time. So, inaasahan natin dito na ang lahat
Lalo na, bukod sa pagtuturo natin ng linggo, ay meron pa tayong tinatawag na discipleship training. So, inaasahan nating lahat na ang bawat isa sa atin ay lumago spiritually. Amen? Kapag ang puso po natin ay very much willing, at nagdi-desire tayo, at humble enough tayo, dapat magpakumbaba po tayo. Meron tayong tinatawag na teachable heart. Hindi po mahirap makita ang paglago ng isang Kristiyano. Philippians chapter 3, verses 12 to 15. Basahin po natin. Philippians chapter 3, verse 12 to 15. Sabi po rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na to, sabi po ni Pablo, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ng layunin ni Kristo Jesus na tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na to. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong saan? Ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Makita po natin dito yung sinasabi ni Pablo. Baka sabihin ng iba, o sabihin ninyo, si Pablo naman yan eh. Para ma-inspired po tayo, sabi ni Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang bagay na to, hindi rin sa ganap na ako. Anong ginagawa niya? Sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus ng tawagin niya ako. Sino po rito yung mga tinawag na ng Diyos? Taas ang kamay. Sino yung mga tinawag na ng Diyos? Lahat po ng narito ay tinawag ng Diyos. Amen. At anong dapat din natin gawin katulad ni Pablo? Sikapin natin, maisakatuparan po natin ang layunin ng Diyos sa pagkakatawag niya sa atin. Mga kapatid, meron po tayong layunin nung tayo po ay tinawag ng ating Diyos. Ano yung layunin mo na yon? Ang ikaw ay magpatuloy tungo sa hangganan na makamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na yung buhay natin hahantong saan? Hahantong sa langit. Nakita po natin to? Kung tayo ay magpapatuloy sa Panginoon, gagawin natin, isasapamuhay natin ang ating layunin. No? Para makamtan po natin ang ganap na buhay, ito yung gantimpala, ang ganap na buhay sa Panginoong Jesus na hahantong sa langit. Ito naman lahat ng gusto natin. Amen po ba? Wala pag may nagtanong sa atin dito, may tanongin ako, gusto mo ba doon sa ilalim? Gusto mo ba doon sa kaaway ng Diyos? Wala naman po may gusto doon. Lahat tayo gusto natin, buhay natin, hahantong sa langit. Pero meron tayong gagawin. Magpatuloy tayo para lumago tayo sa Panginoong Jesus. May kapag-asahan ang ating paglago. Mahirap lumago, Jenny. Hindi mo mahirap lumago. Bakit? Sinabi ng Diyos, walang mahirap sa akin. As long as kasama natin ang Diyos, hindi siya mahirap. Amen. Basta kasama natin ang Diyos. Bakit? Nasa Diyos ang kapag-asahan. Nananahan sa atin ng Diyos, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Pakinggan lang po natin palagi ang sinasabi ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Yun yung sinasabing, do not grieve the Holy Spirit. Lagi mong papakinggan, ano sinasabi ng banal na Espiritu sa'yo? Sinasabi ng banal na Espiritu sa'yo, manalangin ka na, pero tinatamad ka pa. Ngayon, anong gagawin mo? Sinong susundin mo? Ang banal na Espiritu o ang sarili mo? Amen.
Kaya paano, sasabihin mo, hindi naman ako lumalago. Paano ka lalago kung hindi mo naman sinusunod yung banal na spirito na nasa iyo? Amen po ba? Sinasabi ng banal na spirito, pumunta ka sa church, tinatamad ako. Pagod ako kagabi. O tapos hahanapan mo ng paglago. Ano yon? Hindi naman nagmamagic si Lord. Tandaan nyo, hindi po ito magic. Amen. Ang paglago, hindi siya magic. Kung willing ka, kung dinidesire ng puso mo, kung nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos, doon makikita natin ang paglago. Pero yung gusto mo, magkukusa ang lahat, gusto mo lahat, at ang Diyos ang kikilos sa'yo, hindi. Kaya nga yung salvation na itinuro doon sa 12 questions of Christians, there is a cooperation between God and men. Amen. Dahil meron talagang parte ang tayong mga tao at meron, sa part ng Diyos, wala na pong question doon eh. Wala nang problema sa part po ng Diyos. Ang laging question kasi dyan, yung part po natin. Amen. Gusto mong lumago. Hindi ka naman uma-attend sa ibang gawain. Gusto mong lumago. Ayaw mo namang magpa-train. Ayaw mo namang magpaturo. Paano ka lalago? Amen. Gusto mo ng ganito. Palagi ka namang absent. Hindi mangyayari yung ating pong kapag-asahan kapag kaganito. Amen. So una, ang kapag-asahan natin sa Diyos, sinasabi naman niya sa Jeremias, walang mahirap sa Diyos, kaya yung paglago, hindi po siya mahirap. Hindi siya mahirap. Maaaring nahihirapan lamang tayo kasi merong struggle between sa flesh at saka sa banal na spirito. May paglalaban palagi sa loob natin. Ano yung gusto mo at saka ano yung gusto ng banal na spirito? Sino lagi yung susundin mo? Yun ang struggle palagi po ng ating mga sarili. Araw-araw. Amen. A-attend ba ako? Umulan kanina. Huwag na akong a-attend. Mas masarap matulog. Mga ganyan. Sino susundin mo? Amen po ba? Mga kapatid, habang mayroon pang ganitong gawain, magpatuloy po tayo sa pagpunta ng iglesia ng Diyos. Huwag po nating pagsawaan o huwag kayong mapapagod na pumunta sa iglesia ng Diyos. Darating ang araw, ipapasara ang mga ganitong gawain. Saka tayo magkukumahog pag sarado na. Saka mo sasabihin, gusto mong umatin kung kailan pinagbawalan na. Mangyayari po ito. There will come a time, pagbabawalan na po yung mga ganitong uri ng gawain. Pero kung dumating man yung panahon na yon, at least matatag ka na. Nakuha niyo po? Kung dumating man yung panahon na yon, at least matatag ka na. Bakit? Dahil ikaw ay walang sawa na dumadalo sa gawain ng Panginoon. At wala kang sawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. At wala kang sawa na piliin ang gawain ng Diyos kaysa ano pa mang gawain na meron sa mundo na to. Amen. Kung sa trabaho lang, wala naman po talagang natatapos na trabaho. Lagi ko tong sinasabi sa inyo. Dahil isa rin akong ina. Amen. Kung sa trabaho lang, walang natatapos na trabaho. Anong kailangan mong gawin para makadalo ka sa mga gawain? Tumigil ka doon sa ginagawa mo. Ang lagi kasing tanong dyan, gusto mo ba? Gusto mo bang dumalo? Willing ba yung puso mo na dumalo sa gawain? Ganun po kasi yan. No? Kaya naman madalas nananalo yung hindi pagdalo kasi ay pinipili na rin, dinidesisyonan na rin ng tao na hindi dumalo sa iglesia ng Diyos. Amen. No? Napakaganda ng katuruan nung nakaraang linggo. Pero kung papansinin natin,
May mga nakapakinig noong nakaraang linggo. Kung papansinin natin, dapat hindi ka na talaga mawawala sa church. Tama po ba? Unless emergency, again, unless emergency, hindi ka mawawala sa iglesia ng Diyos. Pero anong dahilan? Bakit wala? Amen. So parang ito yung narinig lang, tinangay, tinuka agad. Yung buto, yung binhi na naitanim, naitangay agad ng kaaway at hinayaan naman na mawala. Pero sa atin na mga naririto, buo ang ating kapag-asahan na ang bawat isa sa atin ay lumago. Kumbaga ba, merong kang pinagkakatandaan. Amen. Halimbawa, sabihin sa'yo, ilang taong ka ng Kristiyano? 5, pataas. O at least, meron kang pinagkakatandaan. Hindi yung pabalik ka ng pagiging bata. Amen, mga kapatid. Pangalawa, ano yung kapag-asahan po natin dito sa ating iglesia? Magamit ang buhay mo para sa Diyos at para sa mga tao. Yan po yung katotohanan. Na ang buhay natin na to ay gagamitin ng Diyos at gagamitin din sa ibang mga tao. Sabi sa Matthew 9:37-38, Mateo 9. Matthew chapter 9. Basahin po natin. 9:37 hanggang 38. Ayan. Dito po sinasabi, Matthew chapter, mali pala. Ito po. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, si Jesus po ito yung nagsasalita, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen. Mga kapatid, it's about time na magpagamit po tayo sa Diyos. Paggamit natin ang buhay natin na to sa Diyos at sa buhay ng mga tao. Paano ito magagamit itong buhay ko para sa ibang tao? Anong sabi rito? Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ang sabi pa sa ibang book, kila Pedro, gagawin ko kayong fishers of men. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Ano yun? Kailangan kang merong, binabahaginan, iniimbitahan. Amen po ba? Paano magagamit ang buhay mo sa buhay ng ibang tao? Kasi kailangan nating mag-evangelize. Amen. No? Ito po yung kailangan dito. Sabi, sagana yung aanihin. Maraming tao. Pero kakaunti yung nag-aani. Kakaunti yung gustong mag-ani. Kung lahat tayo dito gusto nating mag-ani, kahit isa-isa lang, palagay po ba ninyo hindi tayo dodoble? Dodoble po tayo kung tayo po talaga'y nagsusumikap na makakuha kahit tigi-tigisa. Sa training, hindi tinuturo sa inyo na kumuha kayo ng 12 ninyo. Wala po tayong tinuturong ganyan. Ilan ang kaya mo? Ganyan ang training para ginagawa kong maliwanag. Yung sa DNA training natin, ilan ang kaya mo? Kaya mo ng 1, 2, 3? Yun ang tutukan mo. Hindi sinabing kumuha ka ng 12. Amen. Ilan ang kaya niyo pong alagaan? Ilan? Wala. Yun po yung nangyayari sa atin. Wala tayong inaalagaan. Yun po yung katotohanan. Malungkot po na katotohanan. Amen. Pero ang sabi rito, sagana yung anihin. Naalala ko nga yung sabi ni Joy, aga-aga sa kanila ng saksi. Diba? Tayo pag naghayo tayo, we always consider the time. Ay hindi, maaga pa, baka walang tao. Pag hapon naman, ay baka tulog sila. Yan ang oras tayo hahayo.
Wala sa umaga, tulog sa tanghali. Anong oras tayo hahayo? Sa gabi, magluluto naman sila. Anong oras? Wala palang pwede. Nakuha nyo? Wala palang pwedeng oras. Pero bakit sila kahit umaga-umaga, hindi ka pa nagbumumog, kumakatok na sila sa pinto? At anong ginagawa nila? Namimigay na ng kanilang mga pamphlet. Hindi ba hinahangaan nga natin sila? Kung kaya nila, bakit hindi po natin kaya? Kasi, alam na po natin ang sagot. Marami ang ayaw. Amen. Yung bang kayang mga tao na yun, wala kayang trabaho yung mga yun sa bahay? Sa tingin ninyo, wala kaya silang trabaho sa bahay? Wala kayang kamag-anak yung mga yun? Bakit nagagawa nila yung ganong bagay? Wala kayang mga anak yun? Wala kayang mga apo yan? Bakit nagagawa nila yung ganong bagay? Sa tingin po ninyo, wala kaya silang inaasikaso sa kanilang bahay? Palagay ko'y meron. Pero bakit nagagawa po nila yun? Kasi marunong silang sumunod. Amen. Tayo, talagang pag sinabi mo, umaasa ako na tayo ay i-revive ng Diyos, tayong lahat nagsasabi niya, umaasa ako na tayo ay dadami, pero pagka kailangan na natin gumawa para tayo ay dumami, wala naman po talaga. Walang karamihan ay wala. Yun po yung katotohanan. Di po ba? Yun po yung katotohanan. Kung magtatawag po tayo ng gawain dito, ay iilan lang din naman po yung tumutugon. Pero mga kapatid, ito na po yung oras para paggamit natin yung buhay natin sa Diyos at sa mga tao. Amen. Paggamit na po natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kasi kailan pa po natin papagamit yung buhay natin sa Diyos at sa tao. Alam niyo, nung nag-attend ako ng assembly, si Pastor AJ, kilala niyo si Pastor AJ? Yung si Daniel Padilla daw. Kilala niyo? Pinakapunta na sa Dasma. Nakita niyo yung mga miyembro nun? Sino nakakita ng miyembro ni Pastor AJ? Tigil ilang taon, Joy? 11, 12, tama, no? Kung may nanay sila, parang isa lang. Si Nanay Demet lang yata yung nanay dun eh. Nanay Demet. Pero yung mga tao niya, 11, 12, 13, sabi ni Pastor John nung assembly, pag pumunta po kayo sa church ni Pastor AJ, kompleto yung banda. Makikita mo lahat ng tumutugtog, yung tigdo 12 anyos, 11 anyos, pati yung kumakanta. Amen. Yung mga nag-back up nung camp, kay Pastor AJ yun eh, si Margo, yung isang nag-gitar doon na batang-bata yung itsura, parang kapatid ni Margo yata yun. Ganon sila kababata. Na willing sila na ipagamit yung buhay nila sa Diyos at sa tao. Huwag na po natin tanungin ilang taon na tayo. No? Di ba? Bakit? Anong kaibahan nun? Baka sabihin nyo, kasi bata pa yung mga yun. Wala sa edad ang tinatawag ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos, wala po yan sa edad. Si David, bata pa lang tinawag na para maging hari. Amen. Si Josiah ba yun? 7 years old pa lang, hari na yun. Hindi ba nagbabasa po tayo ng Biblia? Kaya mga kapatid, di ba dapat mas nai-inspired po tayo doon sa mga... Kasi hindi naman siya kwentong kutsero eh. Totoo po kasi siya. Buti sana kung fantasy story lang to. Pero hindi siya fantasy. Katotohanan po siya. Kaya sana nai-inspired po tayo doon sa mga nalalaman natin na yun na as early, as young as their age, talagang willing na yung buhay nila, willing yung mga bata na yon na ipagamit yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga buhay
para sa Diyos. Kinukwento ni Nanay Demet, mabilis lang ha, during the camp, hindi ko na po, nawalan ako ng pagkakataon na ibahagi ito sa inyo. Yung mga apo niya na yon, bago mag-camp, namroblema din sila. Bakit? Doon sa registration fee. Kasi tumaas. Tama? Namroblema sila. So dahil meron silang mga gustong isama, alam niyo anong ginawa ng mga bata daw na yon? Nangalakal, nagtinda ng banana queue, araw-araw. Hanggang sa makaipon po sila. Nandun ka ba, Joy, yung kinukwento yun ni Nanay Demet? Hanggang makaipon yung mga bata na yun para dun sa dalawa pa na isinama nila during the camp. How old are they? And they are already discipling 12 years old. Kaya, di ba? Kaya ng 12 anyos, isipin mo, naisip nila yon. Gusto kitang isama kaya gagawa tayo ng paraan para makasama ka. Nakita po natin to. Kasi yung heart nila nandoon sa gusto kitang makakilala sa Diyos. Gusto ko maligtas ka. Gusto kitang maisama, makarating ka at mahantong ang buhay mo hanggang sa langit. Ganon. Kaya nga ang nagpatotoo doon nung assembly, yung may bunga na yung kanilang discipleship, and one of which is Pastor AJ. Na ang mga bata niya, ang mga kasama niya ay 12, 11, 12, 13 years old. Hindi niyo yung mapapasinungalingan. Kayong mga nakarating sa Dasma, alam niyo, totoo yung sinasabi ko. Amen. So mga kapatid, sagana ang aanihin. Konti na nga lang yung nag-aani. Sabi, konti, dito sa atin, konti na nga lang. Kasi kumukonti pa. Lalo pang kumukonti. Pero dapat tayong lahat nag-aani na. Nakuha niyo po ba yung punto? Dapat tayong lahat na nasa loob na ay nag-aani na. Kailan mo gustong mag-ani? Ang sabi ng Diyos, walang mahirap sa akin. Kung ayaw sa kabila, pumunta ka sa kabila. Ayaw sa kabila. Hanggang sa meron po tayong matagpuan. Amen. Mga kapatid, no? Paggamit na po natin yung buhay, ito na tayo Ito po yung katotohanan ng buhay po natin. Ang buhay ng isang Kristiyano, ganito na talaga. Amen. We all know that when we became a Christian life is already like this. It is always in a battle. Laging merong battle, laging merong struggle, lagi tayong merong sinasakripisyo. Amen. Lagi meron tayong ang hirap-hirap nating desisyonan. Pero di ba mananagumpay tayo sa tulong ng Diyos kasi sabi niya, walang mahirap sa akin. Jeremias, walang mahirap sa akin. Sinabi niya yung kay Jeremias. Kasi ito yung panahon na, "Wag Panginoon, sasakupin kami, masasakop kami, kukubkubin kami." Pero ano sabi ng Diyos kay Jeremias? "Ako si Yahweh na inyong Diyos. Walang mahirap sa akin," mga kapatid. Yung Diyos nila noon, hindi ba natin Diyos ngayon? Hindi ba pareho lang po? Yung Diyos nila noon na sumama sa kanila, mas mahirap yung naranasan nila noon Siya pa rin Diyos natin ngayon, nasasama po sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, paggamit natin ang ating buhay para sa Diyos. Sa mga estudyante, katulad ng naibahagi ko na, si Miggy, anong oras ka nag-share? Anong oras ka nag-evangelize? Kung nag-aaral ka, Pastora, pag-uwi ko, di hapon na yon, ginagabi ka, "Opo, Pastora, pero gusto ko mag-evangelize." Sabi ni Miggy, ito yung totoo na sinasabi, pag gusto talaga, walang gabi-gabi, walang hapon-hapon, walang pagod-pagod. Bakit? Gusto magamit ang buhay niya para sa Diyos. Ngayon ang tanong, umani ba sila? Yung sinasabi ko si Miggy kay Pastor Joyon, umani ba sila? Napanood niyo ba yung video ni Pastor Jo? Napanood niyo yung testimony niya? Ilan na sila ngayon?
more than 100 plus. Bakit? Mismo yung kanilang mga naalagaan, nag-aalaga na walang tigil sa pag-evangelize. Amen. Yun yung susi, mga kapatid. Kaya dito, may pag-asa to eh. Ano lang ang kailangan natin? Magpagamit tayo sa Diyos. I-revive to ng Diyos itong iglesia na to. Anong kailangan natin gawin? Magpagamit tayo sa Diyos. Mga kapatid, it's about time. Gusto natin lahat makita ang iglesia na to na lumago. Bukod sa paglagong spiritual, gusto natin lahat tayo ay dumami, marami tayong makasama. Hindi ba kayo matutuwa kapag marami dyan, marami nang nakaupo dyan, sasabihin mo, ako nag-invite noon, ako nag-share dyan, ako nag-alaga dyan. Hindi ka ba natutuwa noon? For sure, you will receive a crown of life for God. Pangako niya yan eh. Amen. Hindi ka ba matutuwa no? Nagamit yung buhay mo para itong tao na to makareceive din siya ng kaligtasan. Hindi ikaw yung nagligtas, hindi tayo yung nagliligtas. Nagagamit yung buhay natin para malaman din nila yung kaligtasan, makilala nila ang tunay na Diyos. Doon sa mga rejection, na alam na natin, pwede nating matanggap lahat yan. Asahan na po natin yan kasi hindi naman lahat ng tao gugustuhin yung sasabihin natin. Pero anong mahalaga? Huwag tayong tumigil na mag-ani ng mag-ani ng mag-ani. Bakit? Walang mahirap sa Diyos na kasama po natin. Amen! May hayo tayo. Sasama kayo? Amen! No? Amen. Wala tayong hayo. Humayo pa din. Walang schedule. Humayo pa din. Kailangan ba bukas palagi yung church para humayo dito? Pwede naman sa iba. Kung hindi dito, sa iba. Gaano ba kalayo itong lugar natin na to? Hindi pa naman siya ganun talagang malayong malayo. Hindi rin naman siya ganun na sobrang sulok niya. Tama po? Hindi naman. Very reachable pa tong lugar natin. Kumpara sa Kabuko. Doon talaga, ayoko nang bumalik. Nung kami po ay umatin doon, napakalayo. No. Pero, diba, sabi, sagana, ulit-ulitin natin, no? Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Marami na pong pagkakataon na tayo po ay talagang hindi tayo tumitigil ng pananalangin na magpadala ang ating Diyos ng mga kamanggagawa po natin dahil nga alam natin na marami pong mga aanihin, hindi lang dito sa lugar na to, hindi lang sa Purokdos, kung hindi sa lugar natin, sa lugar kung saan alam natin, kung saan lugar po tayo makakarating at alam natin na reachable pa naman itong tehero, itong kung nasaan yung building na church, pwede po tayong mag-ani, pwede po tayong mag-evangelize. Amen, mga kapatid. So, ang kapag-asahan natin, una, tayo'y lumago. Lumago ang bawat isa. Pangalawa, magamit ang buhay natin sa Diyos at sa tao. Pangatlo, yung proof ng pagmamahal natin sa God. Di ba? Ang kapag-asahan natin na sinasabi nga natin, mahal natin ng Diyos. Kung talagang mahal natin ng Diyos, anong pruweba? Sa John 21. Tingnan po natin, John chapter 21, verses 15 to 19. John chapter 21, verses 15 to 19. Nag-uusap po si Pedro at ang ating Panginoong Jesus. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?
nang higit kaysa mga ito? Anong sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kung kayo to si Pedro, tatanungin kayo ni Jesus, iniibig mo ba ako? Diba? Siyempre, mahihiya ka. Ano isasagot mo? Opo, Panginoon. Amen? Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. O, iniibig mo pala ako. Anong sabi ng Lord? Pakanin mo ang aking batang tupa, ang aking mga batang tupa. Tapos inulit pa ulit. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Anong sabi niya? Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot na siya. Kasi parang kung ikaw si Pedro, di ba parang, bakit hindi yata siya naniniwala na iniibig ko siya? Di ba? Parang ganon. Kaya sabi sa kanya, sumagot naman si Pedro, iniibig ko po kayo. Ang ganon sabi niya, pakanin mo ang aking mga tupa. So, bawat sagot ni Juan sa tanong ni Jesus na iniibig mo ba ako? Napansin niyo ba yung pagtugon ni Jesus kapag sumasagot si Pedro? Napansin niyo ba yung sinasabi kay Pedro ng ating Panginoong Jesus? Iniibig mo pala ako gawin mo to. Ano yung una? Pakanin mo ang mga batang tupa. Mga laga ka. Nakita nyo, may sequence po ito. Tingnan nyo yung sinabi ni Jesus Christ. Una, mga batang tupa. Mga bata pa, aalagaan mo. Ano susunod? Yung sinabi, iniibig mo ba ako? Alagaan mo ang mga tupa. Yung mga bata, papakainin mo. Pagkatapos, iiwanan mo na sila? Hindi. Aalagaan mo sila. Amen? Pagkatapos, kung hindi na sila bata, anong sabi? Iniibig mo ba talaga ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Kapatid, iniibig mo ba si Jesus? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung tayo ang tinatanong ng Diyos ngayon, ano kaya ang isasagot natin kay Jesus? Iniibig ba talaga natin si Jesus? Kung iniibig mo si Jesus, alagaan mo ang mga batang tupa. May aalagaan ka. Tama? Tatanungin ka ulit. Iniibig mo ba si Jesus? Alagaan mo ang mga tupa. Tatanungin ka niya ulit. Iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. So, anong kailangan? Meron tayong inaalagaan at pinapakain na tupa. Amen. So, it's about time, mga kapatid. Sabi natin, mahal natin ang Diyos. Tama? Aba, kukunti yan. So, ngayong nalaman na nila kung anong gagawin, kukunti na yung umaamin. Sabi natin, mahal natin ang Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, parang ganito lang din.
Si Pedro, mahal mo ang Diyos. Gawin mo tong mga to. Mangalaga ka na. Magpakain ka na. Una mong pakakainin, bata pa. Tapos aalagaan mo. Tapos walang hanggang pagpapakain pa rin sa mga tupa. Nakita po natin to. Ano sabi ni Jesus sa bandang huli? Sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi, pakiusap naman. Gawin mo ito. Hindi. Tingnan niyo yung pagkakasabi. May exclamation point pa yan. Sumunod ka sa akin. So, matinding ka pag-uutos po ito ng Diyos. Para kanino? Kay Simon Pedro? Hindi. Sa lahat ng nagsasabi na iniibig niya ang Diyos. Baka sabihin ng iba, hindi ko na iniibig si Lord. Kasi pag ayaw nang gawin to, hindi ko na iniibig si Lord. Hindi ko naman love si Lord eh. Mas nakakalungkot naman yun. At nabigyan ba ng parangal ang Diyos sa pagkamatay ni Pedro? Opo, si Pedro ay pinatay sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya ng pabaliktad. Ganon namatay si Pedro. Amen. Kasi sila pinipilit na i-deny nila si Jesus Christ. I-give up nila yung kanilang pananampalataya. Pero hindi nila ginawa. At dumating sila sa punto na gano'n ang mga ginawa sa kanila hanggang sa makitlin ang kanilang mga buhay. Pero okay lang sa kanila kasi nauunawaan nila na pagkatapos ng buhay nila dito sa lupa, mas maganda yung kanilang kinalalagyan sa piling ng Diyos. Amen. Sayang nga lamang po at hindi tayo makapagpanood dito ng video, no, na maraming magaganda. Yung last na pinanood sa amin doon sa assembly, dalawa silang misyonaryo. Si Hudson Taylor yung isa, tapos yung isa Korean siya. Ju, yun lang natatandaan ko. Ju, alam niyo yung pangalan ng mga Koreano. Yung isa, si Hudson Taylor, para mapasok niya yung isang island, kailangan maging slave siya. Ganon po yung ginawa niya. Binenta niya yung sarili niya para maging slave siya at mapasok niya yung island na yon na hindi pa kumikilala sa Panginoong Diyos. At yung isa naman, yung Korean, ganon din. No? Iba naman yung pinuntahan niya. Pero ang punto ko ganito. Yung dalawa na yon na misyonaryo. Alam niyo ba si Hudson Taylor, during his time, na siya ay talagang, pagka pinapadinay din sa kanya, wag mong gawin niya, wag mong ituro si Jesus, wag kang parang ganyan. Kasi mga Chinese yung tinuturuan niya. Siyempre, hindi siya sumunod. Ano pong ginawa sa kanya? Isang pinagawa sa kanya. Nagpagawa yung mataas doon sa island na yun, yung mga pako. Pako na yung tulis at pinalakad siya doon. Sabi, sino ang gagaya kay Hudson Taylor? Gagawin din ito. Hindi, siyempre, walang gagaya. Walang gagaya. Pero nagpatuloy ba si Hudson Taylor? Yes. Namatay sila? Yes. Namatay sila sa paglilingkod sa Diyos. Yung isa naman, ilang beses kinulong, yung Koreano, pero di sila tumigil. Pero makikita mo doon yung bunga ng kanilang mga ginawa, kahit namatay po sila. Ang daming kumilala, ang daming nangyari. Kaya nga isa sila sa tinatawag na history maker. Amen. Kaya nga nung time na yon, nung assembly, nag-uusap kami nung katabi kong pastor. Sabi niya, Pastor, alam mo ba ngayon? Wala nang ganyan ngayon. Ngayon, umulan lang. Ayaw na ng Kristiyano pumunta ng church. Ay, oo nga, Pastor eh. Totoo ka dyan. Eh, yung pang ganyan, alam nila, para parusahan sila na, baka marami nang mag-deny kay Jesus. Palakarin ka sa... Ngayon, di na yung ginagawa. Pero tama siya. Umulan lang, ayaw na nung iba. Tama. Kung hindi man ulan yung dahilan, kung ano man yung dahilan, wala nang pagsasakripisyo para sa manlilikha.
wala nang pagsasakripisyo para sa Diyos. Amen? At yun po yung masakit na katotohanan sa mga sinasabi nila, Kristiyano kami. Hanggang saan ang pagiging Kristiyano po natin? Hanggang saan yung pagsasabi mo, minamahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman kayang sumunod sa gusto niya mangyari. Iniibig mo ako, alagaan mo ang mga batang tupa. Iniibig mo ako, pakanin mo. Alagaan mo pa. Una, pakanin mo yung mga batang tupa. Pangalawa, alagaan mo. Pangatlo, pakainin mo. Yun yung mga dapat ginagawa natin. Sabi natin, mahal kita, Panginoon. Umaawit pa tayo rito, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Pero nasaan? Amen? Nasaan? Kaya minsan, ayoko pa rin kinakanta yun eh. Nalulungkot lang ako, hindi dahil sa sarili ko, kung hindi nalulungkot ako. Nalulungkot ako, nasasabihin mo yun sa awit, pero yung katotohanan, hindi mo siyang masunod. Hindi masunod ng tao yung sinasabi ng awitin na yun. Pero buo po ang pag-asa natin, mga kapatid, dito sa ating iglesia. No? Buo po yung kapag-asahan natin na ang Diyos po natin ay buhay. At buo yung kapag-asahan natin na tayo po ay lalago, no? Magkaroon lang tayo ng willingness, magpagamit lang tayo sa Panginoon, at ipakita natin yung proof, yung pruweba na talagang mahal natin ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga ng kanyang mga tupa. Nasaan yung tupa? Nahanap. Nahanap po yun. Amen. Nasaan yung tupa? Hinahanap. Ikaw nga, hinanap ka niya eh. So kung ano yung ginawa sa atin, gagawin din natin sa iba. Ikaw nga may nagtiyaga sa iyo eh. So tiyatiyagain din natin yung iba. Ikaw nga may dumalaw ng dumalaw sa iyo eh. Dadalawin din natin yung iba. Amen po ba? Mga kapatid, ito po yung katotohanan. Ang susi po ng minimithi nating kapag-asahan. Yes, nasa Diyos. Ang Diyos, wala pong mahirap sa Kanya. Sinabi niya na yan. Kaya nga inuulit-ulit natin. Ang susi, nasa atin. Kasi sa Diyos, wala nang problema yung susi. Bukas na. Bukas na. Ano na lang kailangan tayo, mga kapatid? Tayo po. Kaya dalangin ko po, patuloy na mabuhay yung ating pag-asa para sa Iglesia ng Diyos. Lagi nating tatandaan, ito po ay Iglesia ng Diyos. May pagtawag sa atin ng Diyos. Gampanin natin ang ating layunin na buhay natin hahantong saan? Sa langit. Ako ba may sabi kung magpapatuloy tayo sa ating layunin? Ang Biblia. Amen. Ang Biblia po ang nangako ng buhay natin na nagpapatuloy at ginagawa natin ang ating layunin na hahantong sa langit. Mga kapatid, yan lahat po yung gusto natin. Yan yung ating kapag-asahan. Kaya dalangin ko po, simula sa araw na to, palagi nyo pong piliin, palagi nating piliin ang Diyos. Unless emergency, again and again, ang pipiliin natin dapat ay ang Diyos. Walang iba. Amen. Natandaan ko, sabi ni Pastor Ray, may mga nagpapaalam sa kanya, Pastor, kasi mga bagong dating to, mga kamag-anak. Eh, di sama mo sa church. Kasi nagpapaalam, absent. Ganon. Di ba? Ganon talaga eh. Eh, di sama mo sa church. Eh, ayaw nila. Ayaw pala nila eh. Manindigan ka. Amen. Manindigan ka. Ang Diyos
o sila. Naano niyo po ba yung punto ko? Sa bawat ganong pagkakataon, nagdidesisyon po tayo at namimili tayo, ang Diyos o itong bagay na to. Ang Diyos o ang gawain na to. Ang Diyos o ang sarili ko. Yun po yung totoo. Practically, yun yung nangyayari sa ating mga Kristiyano. Ikaw ang magdedesisyon. Ano ang pipiliin mo? Amen. Isang araw sa Diyos. Hindi nga ito 24 hours. Uulit-ulitin ko. Ang gawain sa iglesia ay hindi nga 24 oras. Ilang oras lang? O sige, tumagal ka. 3, 4, 5 oras. Ilan ba yung kulang mo kung talagang 24 hours sa Lord? Nag-spend ka ng 5 hours sa church, 6 hours sa church. Ilan pa dapat ang kulang mo for 24 hours? 24 minus 6. Ilan? Ilan? 18. Ang dami pa, di ba? Ang dami mo pang oras para sa sarili mo. Isang beses, isang linggo. Para sa Diyos. Bakit na ipagpapalit? Tapos kakanta dito. Kailan man hindi kita ipagpapalit? Pagkat sa piling mo'y langit. Di ba niloloko natin ang ating mga sarili? Meron pa isang kanta, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit, di ko pagpapalit. Pero may tumawag lang, pinagpalit na rin ng Diyos. Yung mga ganun po ba? Kailan po tayo magiging matatag sa paninindigan natin? Between choosing God and whoever or whatever. Paglinggo sa Diyos, yun yung ipakita natin sa mga tao. Araw ng linggo, nasa Panginoon ako. Kailangan mo ako, hintayin mo ako kung makapaghihintay ka, mamaya pag-uwi ko. Ganon! Amen? Kailangan mo ako ngayon, hindi ako pwede ngayon kasi nasa Diyos ako. Kailangan ako ng Diyos ko. Kung gusto mo, maghintay ka mamaya. Kung ayaw niya maghintay, edi, tumuloy ka pa rin sa Diyos mo. Amen. No? Tumuloy pa rin. Hallelujah. Dalangin ko po, talagang tayo po ay mas lalo nai-inspired at nai-encourage na magpatuloy ang buhay natin para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. By the way po, prayer and fasting po ngayon, hanggang 3:00 po ang ating gawain. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Sige po, tayo po tayong lahat sa pag-pray natin na to. Pag-pray po natin, ito na po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga, buo yung pag-asa ng iglesia na to, na may gagawin ng Diyos sa church na to. Kasi sabi ng God sa Jeremias, akong si Yahweh ang inyong Diyos, walang mahirap sa akin. Kung ano man po yung iniisip natin, hindi mahirap na kaming dumami, hindi totoo yan. Dahil sabi ng Diyos ko, walang mahirap sa Kanya. Kailangan lang natin sumunod. Anong gagawin? Pakainin ng batang tupa. Alagaan ng tupa. Pakainin ng tupa. Mahal natin ang Diyos. Gawin po natin yan. Amen. Hallelujah. O hallelujah. Purihin ka, Panginoon namin Diyos. Salamat sa mga katuruan na to, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, nagiging maliwanag ang lahat po sa amin. Salamat sa kapag-asahan na talagang walang mahirap sa iyo. Kasi nga, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang kaganapan sa iglesia na to, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang anumang pinakamaliit na detalye ang nagaganap sa iglesia na to, God. God, buong pa rin ang pagtitiwala namin sa iyo, Panginoong Jesus, that you will revive this church, Lord God. That you will send forth, God, more
workers, more new, mga bago, Panginoon, mga bagong ipapadala mo para makasama namin, makatuwang namin sa gawain, O Diyos. Ang tanging kailangan namin gawin, Panginoon, magkaroon kami ng willingness of heart, paggamit namin ang aming mga buhay sa iyo at sa mga tao, O Diyos, at ibigin ka namin, pakita talaga namin na minamahal ka namin, Panginoon, at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, dalangin ko, matapos na yung panahon, matapos na yung oras, matapos na yung sandali dito sa iglesia na to, na kung saan pinanghihinaan ng loob ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pinuputol na po namin yan, winawak sila po namin yan, God, na every time na kami humahayo, pinanghihinaan kami ng loob, Panginoon. Pinuputol na po namin yan sa oras na to, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Kung kailan ang tutugon, let it be. And thank you, Lord, for the lives of those people na willing tumugon sa iyo kapag ka may gawain, kapag ka ganito na kailangan namin magpakain ng mga bagong tupa, Panginoon. Kailangan namin mga laga ng mga bagong tupa. Kailangan namin, Panginoon, magpakain ng mga tupa, O Diyos. Hallelujah. Hindi namin masusukat ang kapangyarihan mo, Panginoong Jesus. Kaya God, sa oras na to, nawa ang bawat isa na naririto, O Diyos, ay talagang, Panginoon, nagkaroon na ng willingness, ay nangusap ka sa bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, ay handang sumunod sa iyo, O God. Lord, hindi pa namin nararanasan yung hirap na naranasan ng mga misyonaryo noon, yung hirap ng mga alagad mo noon, yung hirap ng mga pinagdaanan ng mga tao noon, katulad nila Daniel, nila Shadrach, nila Abednego, na hinagi sa apoy, hinagi sa may leon, na hindi sila na ni katitingman sa kanila. Wala pang nakakaranas sa amin, O Panginoon. Wala pa. Anong paghihirap na naranasan namin ngayon? Kadalasan ang mga bulsa namin, yun ang mga pinaghihirap po namin. Pero karamihan, umaayaw na. O sa kung ano pa mang mga dahilan. Malayo pa. Kung sinasabi ng bawat isa na nagsasakripisyo sila sa iyo, God, napakalayo pa para doon sa mga alam namin na naganap doon sa Biblia. Ito sila Hudson Taylor, wala na sila sa Biblia, Panginoon. At yung mga iba pang misyonaryo, wala na sila sa Biblia. Pero they made history in their lives kasi talagang sumunod sila sa iyo. Even up to their death. Hallelujah. Lord, gawin mo kaming matapang na katulad nila, na kami sumunod sa iyo, O Diyos. Ano man yung mga pinaghihirap namin, ano man yung mga sinasakripisyo namin, God, hindi ka, Panginoon, maliit na Diyos para hindi tugunin at hindi ibigay kung ano man yung mga pinaghihirap po namin, Panginoong Jesus. Kung ano man yung mga sinasakripisyo po namin, higit pa dito, kaya mong tumbasan, kaya mong higitan, Panginoon. Ano man yung mga binibigay namin sa iyo, sa totoo, pagkaliit-liit lang naman. Hallelujah. Gawin mo kaming matapang, Panginoon. Gawin mong buo yung loob namin. Buo yung loob namin na manindigan sa aming mga pananampalataya. Buo yung loob namin na sumunod sa iyo, mga laga ng mga bagong tupa, Panginoon. Ano man ang ma-encounter namin sa labas, i-reject man kami ng ilan, it doesn't matter, Lord God. Ihanda mo mga puso namin, ihanda mo mga kaisipan namin. Dahil kung may magre-reject, meron ding mga tatanggap sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya ngayon pa lang, buksan mo ang kaisipan, buksan mo ang mga mata, buksan mo ang mga kaluluwa nila, buksan mo ang kanilang mga puso, O Diyos, sa lahat ng mga maaayuhan namin, sa lahat ng mga iniimbita, Panginoon. Lord, kumilos ka sa kanila, Panginoong Diyos. Kumilos ka at sila'y tumugon sa iyong panawagan. At sa bawat isa na naririto na tinawag mo na, Panginoong Diyos, nawa ang bawat isa gawin ang aming mga layunin kung paano mo kami tinawag, O
Diyos, na kami nabubuhay sa mundo na to. Dahil kami tinawag mo, ibig sabihin, meron kaming misyon, meron kaming layunin na dapat po namin gampanan. Huwag nawang mawala ito sa aming mga kaisipan, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panatilihin mong matatag ang iglesia na to, Panginoong Jesus. Panatilihin mong isanctified ang iglesia na to, God. Panatilihin mong ilayo ang iglesia na to sa lahat ng mga mandaraya, sa lahat, Panginoon, ng mga manlilinlang na mga magtuturo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Panatilihin mong ligtas ang iglesia na to, O Diyos, sa mga huwag, O God. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, Ikaw ang tinataas namin, niluluwalhati, dinadakila ng aming mga buhay sa oras na to. Purihin ka, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na magpaparami sa amin. Ikaw ang Diyos na magpapalit, Panginoon. Sa mga gusto lang magpapalit, papalitan mo ng mga bago, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Kaya salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you.